Sa dako pong ito, pag tumanggap, magagalak. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos na buhay, sa ating minamahal na Apo Kunching. Muli po sa isang magandang araw na ito ng loob ng Ama na tayo magkatipon-tipon. Gaya po ng dati, atin mo po muling pagsasalusalunan, pagsasalusaluhan ang anumang handog ng Ama para sa dakilang araw na ito. Ano pong ibig kong sabihin? Para po sa mga kaukulang tatawagin ng ating Panginoon na tumindig sa harapan upang magbahagi ng mga hiwagang nakamtan nila sa kanilang mga buhay, sino man sa atin ang mapalad, lahat po tayo ay magmithing makinig. Lahat po tayo ay magmithing namnamin ang bawat nagpapahayag. Sapagkat wala po tayong kamalayan, baka sa bawat isang magpapahayag dito sa harapang ito, sa kalagitnaang ito, maaaring ang kaganapan sa kanya ay nagaganap sa atin, na kung saan tayo ay lugmok na lugmok. At doon sa ating maririnig, makapagdudulot sa atin ng pagtindig. Amen po ba? Ano ibig kong sabihin? Pagtindig. Yung po bang kung tayo nalulugmok, yun po yung magiging daan para tayo magkaroon ng maging inspirasyon natin yung nagbahagi. Amen po ba? Kaya po napakahalaga ng bawat titindig dito sa harapan na ating pong pakapakinggan. Naniniwala po ako ang pagpapaliwanag ng ating kapatid na Mami Beth ay higit sa sapat. Kaya po hindi ko napakakalawigin ang aking pagsasalita, kundi yun lamang po ang mahalagang aking iiwan sa inyo. Pakapakinggan po natin ang bawat magbabahagi. Bigyan po natin ng halaga. Bigyan po natin ng pansin at atin pong pakadamhin ang bawat nagbabahagi. Kaya po sa sandaling ito, nais ko pong tawagan ang ating isang kapatid na alagad. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Nene. Mahalaga ang apelyido, ang mahalaga po yung patuloy na hiwaga na nakakamta ng ating kapatid, yung hiwaga ng katatagan at bahala na po siyang magpaliwanag. Buhay po ba ang Diyos? Purihin po ang Ama sa umagang ito, sapagkat muli ako ay kanyang pinatindig, upang sa bawat isa sa atin ay maibahagi ko po sa inyo ang kanyang kadakilaan. Noong pong nakaraang linggo, ako po ay tumayo dito dahil po sa sakunang nangyari sa aking manugang. Araw po ng Miyerkules noon, nang ako po ay puntahan ng aking pamangkin at sinabi ang aking anak ay na-aksidente. Noon akala ko po, yung anak kong babae at saka yung kanyang asawa ang na-aksidente. Kasi po lagi pong magkasama sa single yun. Subalit po rin ng Ama, hindi po pala kasama yung aking anak. At ang nakasama po sa oras na yun ay yung kanyang kaibigan. Sila po ay na-aksidente sa pauwi na po sila sa kanila sa San Roque, Hinukay. Nang gawa po ng kalasingan, na-aksidente po sila. Nung sinabi po sa akin ng aking pamangkin na gano'n ang nangyari, nasa ospital nga po. Ako po ay aalis na nga po sana dahil po meron pong sa dibdib ko. Subalit sabi nga po ng aking kapatid na si Tita Mirna, kapatid, pumasok ka muna sa adoration. At pumasok nga po ako doon. Ang sabi ko sa Ama, Ama, ito ay bahagi ng pagdalisay mo lamang. At ang tanging hiling ko lang po ay ilayo niyo po sa matinding pinsala ang katawan ng aking mga anak. At purihin nga po ang Ama, sapagkat iyon po ang nakamtan ko. Sa pagkaka-aksidente niya sa single niya, yun pong mata niya, doon po umano yung marami po siyang galos
subalit ang matindi po sa tabi ng mata. At dahil nga po sa kadakilaan ng Ama sa aking kahilingan na huwag bigyan ng matinding kapinsalaan sa katawan, yung pong mata niya sa kabila ng malapit lang po ang malaking nauka, hindi po napinsala yung mata niya. Purihin po ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Iyon po ay naibahagi ko na po nung nakaraan. At ngayon po ay panibago po ang aking ibabahagi. Ito naman po ay sa kabiyak ng puso ko. Nung pong nangyari yung aksidente sa manugang ko, doon po sa ospital, dinatnan ko na po yung kabiyak ng puso ko. At sila ang nakapag-asikaso, saka yung kabalae kong babae. At nakita ko nga yung nangyari sa manugang ko. Kaya sabi ko, ayan anak, sabi kong ganyan. Magpasalamat ka sa Diyos sapagkat hindi ka masyadong napinsala, ganyan lang ang inabot mo. At sana, ako para sa akin, yan ay ano lang sa'yo, yung nais lang ng Diyos na ano, yung pahalagahan mo, yung mga taong papaalala sa'yo, na kapag nakainom na, wag nang umaalis pa para makaiwas nga tayo sa aksidente na yan. At para nga po talaga sa akin, inaangkin ko po na pagkalabit po sa kanya yun para mag-ingat na siya pag nakainom sa bahay na lang. Araw po ng Biyernes, hindi nga po ako nakaganap sa gawain sapagkat siyempre po sa Marcelo yon nangailangan pa ng pera para mailabas siya. Hindi po ako nakaganap dito, hindi po ako nakarating. At ganun nga din po, may practice kami dahil kakanta kami kinabukasan sa Binalin, hindi po ako nakapag-practice. Inailabas po namin siya mga bandang 7:30 na po. At nag-isipa po kami sa kanila dun sa bahay ng kabalae ko. Kaya nakauwi po kami ng gabi na mga nasa alas 9 na po yun. Kinabukasan po, sa kabila ng yung may okasyon po kasi doon sa kabalae ko, yung kapatid niyang bunso, merong bibinyagan na anak sa kami birthday pa, at yung kabiyak ng puso ko, isa sa mag-aanak. Na kung tawagin namin ay si Paring J kung tawagin. At kinabukasan nga po Sabado yun, nag-asikaso pa po yung kabiyak ng puso ko ng may nag-rent kasi ng videoke saka yung mga lamesa, kaya pagod na pagod po siya inihatid pa dun sa bahay. At ako naman po, umalis po kami noon, kakanta kami sa Minalin nga, ang usapan alas 7. At habang nakaganap na kami sa pagkanta sa Minalin, tumawag ako sa kabiyak ng puso ko, sabi ko, Pa, hindi muna ako makakapunta dyan, hindi ako makakasabay sa'yo kasi yayariin ko na muna yung gawain sa tanghali at pagkayari nun, doon na lang ako sa'yo. Pupuntahan na lang kita dyan sa Tenejero. Ay sa San Roque. Tapos, sabi niya, o sige kita na lang tayo dito, sabi niya. Subalit nung nasa bahay na po ako, tumawag po muna ako bago po sana ako pupunta sa San Roque. Tinawagan ko po muna siya. Subalit sabi niya sa akin, mga bandang na po yun, mga 4:30 o magpa-5 na. Sabi niya sa akin, wala na ako sa San Roque. Nandito na ako sa bahay pare, sa Sitio 4. Sabi niya, ba't ka ako nakarating ka dyan? Sabi ko. Kasi si Paring Gilbert imbitado ko, sabi niya. Birthday kasi. Ha? Sabi kong ganyan. Medyo tinabangan na po ako ng lakad noon. Tapos ang ginawa ko po, sabi niya ganyan, sige na, punta ka na dito. Nandito ako kila Tuding. Dito ka na lang pumunta, sabi niya sa akin. Oo, sige, sabi kong ganyan. Pero hindi po kagad ako pumunta. Nag-asikaso po muna ako sa amin. Tapos po nung nasa alas 6 na po noon, sabi ko sa kanya, tumawag po ako sa kanya, hindi niya sinasagot yung cellphone ko. Medyo naiinis na po ako. Hindi ko
gumaganda yun. Yung nga po kasing sa usapan na gano'n. Tapos kung saan pa pumupunta. At inisip ko nga, siguradong nakainom na yon. Kaya po, ang ano po nang pumunta na po dito. Pero pinuntahan ko po muna siya doon sa Sitio 4 niyang sinasabi. Kung nga hindi niya sinasagot yung cellphone, kaya ako na po dahil malapit lang naman yun sa amin. Subalit pagdating doon, wala na po yung kabiyak ng puso ko. Ang sabi sa akin, nakaalis na raw po. Medyo maaga pa, nakaalis na. Yung po pala, nung siguro po iniintay na dumating ako doon, hindi po ako umano. Siguro inisip niya, hindi na nga ako darating at dito na ako pupunta. Umalis po pala noon at bumalik na naman po sa San Roque. Nung oras po na yon, sabi ko, nakakainis talaga, sabi kong ganyan. Meron ka naman cellphone, hindi, sabi ko, meron naman cellphone, hindi ka kakausap mo pa lang, hindi ka tawagan, sabi kong ganyan, ano. Tapos umuwi na po ako sa amin, at pagdating ko po sa amin, sabi ng pamangkin ko, Nangni, si Tatang Patay nandun sa na kay Manarang, na aksidente raw. Ano? Sabi kong ganyan. Ako, Diyos ko. Sabi kong Ama, purihin ka. Sabi kong ganyan. Pero ang damdamin ko po, hindi po masyadong, kalmante po ako. Kasi siyempre po pag ganung, alam mo na, sabi ko nga ganyan Ang ginawa po, nagdala ako ng konting pera, tapos pumunta po ako doon. Dinatnan ko na po siya na nililinis yung sugat niya. Ganyan po kahaba yung sugat niya sa ulo. Ganyan po kahaba. Sabi ko ganyan, Ama, sabi ko, kayo na po ang bahala sa kanya, sabi ko. Nililinis po ng doktor. Tapos, sabi na, kailangan tahiin, sabi ng doktor. Sige po kako, kayo po ang bahala, sabi ko. In-injection na siya na siya ng pampamanhid, pero nararamdaman niya pa rin yung sakit. Kaya dinalangan na lang ng doktor yung yung pagtahi Tapos ang nararamdaman ko po nung oras na yun sa kanya, naiinis po ako na naaawa sa kanya. Tapos naasikaso na po siya. Pinalitan ko na po siya ng damit. At sabi ng doktor, pwede naman na siyang iuwi. Sabi ko sa kanya, nung nasa bahay na kami, sabi ko sa kanya, pasalamatan mo ang Diyos. Kasi sa kabila nung nangyari sa'yo, hindi ka, siguro nga kako kung takda na ng buhay mo, baka kako, wala ka na sa oras na to. Sabi ko sa kanya. Kaya, sadyang kay buti ng Diyos, sabi kong ganyan, iniligtas ka niya. Habang nag-iisa po ako doon, sabi ko sa Ama, marami pong pumapasok sa kaisipan ko. Sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo kasi batid ko pong iniligtas mo ang kabiyak ng puso ko, ang mga anghel mo, ipinagabay mo sa kanya para yung sa aksidente na yun, hindi siya magkaroon ng matinding pinsala. At nito nga nakakaraang araw, sabi ko sa kabiyak ng puso ko, sabi mo kay Danilo, habang nandun tayo sa ospital noon, kasi sabi niya po talaga, yan Danilo, siguro na yan, aral na sa'yo yan, sabi niyang ganyan. At hanggang nga dun pa yung sinasabi niya na yon, sabi mo kay Danilo, aral na. Inilabas natin siya ng Friday. Pero pagdating ng Sabado, ikaw naman, sabi ko sa kanyang ganyan. Yung sinabi mo kay Danilo, abay, tumalbog sa'yo sabi ko. Yung pong kabiyak ng puso ko, sa oras na lang po nakapagninilay na siya. At sadyang kay buti ng Ama, sa dakong ito, sa pamamagitan ng mga salita niya, sa katawan ng ating Apo Conching, tinataglay natin ang katatagan. Imbis na magtanong tayo sa Kanya, imbis na magtanong tayo sa Diyos, ang nakikita natin ay ang kabutihan na ginawa niya sa oras na yaon. Amen po ba? Amen po. Sabi ng iba naming kaibigan dahil dinalaw siya, Tita Nene, parang yan yung yung nangyari noon. Kasi po aksidente naman sa mga anak ko yung nangyari noon bago ako napunta dito. Subalit ang pangyayari na yun sa mga anak ko ay
natuklasan ko nakaparaanan niya upang sa dakong ito ay maakay ako. Amen po ba? At hindi ganun kabibigat. Kaya sabi ko sa kaibigan namin, sabi ko, kako Tito Willie, hindi. Sabi kong ganyan. Hindi mangyayari sa kanila yan kung hindi sila lasing. Pagkalabit lang sa kanila yan siguro aral na talaga sa kanila yan, aral ng Diyos. Kaya, ayan, buti nga, pasalamatan natin ng Diyos kasi hindi naman matinding pinsala sa kabila ng nangyari sa kanila na yon, hindi ipinahintulutan ng Ama na mapinsala ng lubos sa mga katawan lupa nila. Amen po ba? At ako po ay nagagalak sa Ama. Kahapon hindi po ako nakapunta rito sa maraming gampanin po. Dahil po nag-iisa na lang po ako, yung din man ako matutulungan ng anak ko, dahil nasa San Roque siya at ganun din inaasikaso niya yung kabiyak ng puso niya at may anak pa siyang isa. At kahapon nga po, hindi rin po ako nakarating. Ngayon na lang po ang pagkakataon at purihin ng Ama sapagkat sa oras na ito, naibahagi ko po ang kaganapan sa aming buhay. Kaya po ang tanging maibabahagi ko sa inyo, share bilang aral sa nangyari na ito na anuman nga po ang labis ay hindi mainam. At sa dakong ito, sa pamamagitan ng patuloy mong pakikinig ng banal na salita na mula sa Ama, ang katatagan ay tinataglay mo. Sa tuwin ay pinagninilay ka, sa iyong kaisipan, dumarata ang pagninilay, na ang pawang nakikita mo ay ang kabutihan niyang ginagawa. Amen po ba? Kaya, para sa akin po, tayo pong lahat dito, huwag po tayong magsawa na makinig ng kanyang mga banal na aral upang sa bawat araw, ito po talaga naman po ang pagdalisay ay laging kasama natin sa buhay sapagkat paano nga po ba niya mapapatunayan sa atin ang kanyang kadakilaan kung hindi po magaganap ang mga ganito. Amen po ba? Amen po. Kaya po, tayo po ay patuloy na sa tuwina ay dumako sa dakong ito. Tayo magtiwala sa kanyang mga salita na iniluluwal niya sa pamamagitan ng katauhan ng ating Apo Conching. Ako po ay nagagalak sapagkat damang-dama ko po ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Katulad ng kung yung pong nangyari sa manugang ko, damang-dama ko po siya. Subalit lalo na po sa kabiyak ng puso ko. Sapagkat komo nga po lasing siya noon, mabilis ang pagdating niya, mabilis ang pagpapaandar niya. Ang sabi niya, biglang may tumawid na asong malaki, maitim. Kaya po, biglang preno niya. At siya po ay, paganyan po ang dating niya. Kaya po siguro, sa ulo kagad. Kaya bigla pong pagganyan niya, sa semento po kagad yung ulo niya. Kaya nga sinasabi ko po, kung iyon ay takda na ng buhay niya, maaring nga pong, sabi ko, tatagan din niretso ko po siya, siguro nakaburol ka na ngayon. Sabi ko po talaga sa kanya. Kaya, purihin ng Ama, sapagkat doon ko nararamdaman na yung oras na yon, kasama niya mga anghel ng Ama na sumalo sa kanya. Sapagkat kung hindi nga, talaga naman pong nangyayari yun na yung ulo, pag siyang unang marami na pong nagiging diferensya. Amen po ba? Marami nang nangyayari. Kaya po, sabi nga nila, kahit sila po may nagsasabing mga kaibigan namin, bless na bless po yung kabiyak ng puso ko. At iyon po ay damang-dama ko sa Ama sapagkat talaga naman pong ipinapanalangin ko siya sa tuwina. Muli, ipinadama ng Ama kung papaano niyang ginagabayan ang mga mahal ko sa buhay na sa pamagitan ng pagsusumikap ko na sa kanya ay makatalima sa dakong ito, makapaglingkod sa anong pamang kaparaanan ang mga mahal ko sa buhay, ang kanyang higit na ginagabayan. Kaya purihin ng Ama, purihin siya. Yun lamang po at maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Muli po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay.
Tunay po naman ang kadakilaan ng Diyos. Ano po ang napulot nating aral sa pagbabahagi ng ating kapatid na si Nene? Pakarami po. Subalit sa akin pong ganang sarili ang tumimo po sa aking puso doon sa kanyang pagpapahayag ng napakahinahon. Ay yung po bang sa tuwinang dinadama natin ang kabutihan ng Diyos na sa bawat sandali ng ating buhay kumikilos siya, doon po pumaloob sa damdamin ng ating kapatid na Nene yung katatagan. Amen po ba? At tingnan niyo po halos magkasunod na araw lang po ang kaganapan, subalit ipinatunghay niya sa atin sa kalooban ng Ama ang kanyang katatagan. Di po ba nakapulot tayo ng aral na mainam? Hindi po yung pag may nangyari lang sa ating konti, parang ako. Yung pong ganun, ano? Yung po isang halimbawa na talaga pong isang napaka tunay na alagad po ang sumasa kapatid na Nene. Ngayon naman po, pagkatapos po ng mahinahong pagbabahagi at maliwanag na pagbabahagi ng ating kapatid na Nene, nais ko naman pong ibigay sa inyong isang kapatid na nawa maunawaan ninyo. Kung minsan po kalooban ng Ama ito bilang isang alagad uli ang aking tatawagin, sapagkat nagpupuyos po ang kanyang damdamin at nagsisikip ang kanyang dibdib kapag hindi niya na ipapahayag ang mga hiwag at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. At habang nagbabahagi po ang kapatid na itong tatawagin ko, maghanda-handa na po ang kapatid na hindi ko po mariko lang pangalan, maghanda na po kayo. Pagkatapos po nito, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para po sa ating Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dakong mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin iyong binigay, upang masumpong at matutunan ang iyong karunungan at ikay paglingkuran sa dakong ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sadya pong bawat araw, bawat oras, nag-uumapaw po ang galak sa puso ko na ipagsigawan ang bawat ginagampanan ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kailan lang po, nagpatutuo po ako na ako po ay may mga kati. Nakita po yun ng ilang alagad. Napakarami po. At sa dami rin po na aking sinubukan na nagagamutin, paggamot, ay sadya pong ayaw talaban. Alam niyo po kung anong binahagi sa akin ng Ama. Subalit wag niyo po ito yung gagayahin, ha? Kapag malalim ng pananalig niyo, pwede niyong gayahin. Subalit ang ginawa ko, wag niyo pong gayahin. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa kanyang karunungan, sadyang minsan ang kalaban po, bibiruin ka. At titingnan niya kung hanggang saan ka lalaban. Kaya kung ikaw'y matapang na alam mong kasama mong Diyos, hindi ka magpapatalo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kailan lang po, kailan po yun, ng Saturday? Sabi ko kay kapatid na Jacel, Ate Jess, tingnan mo naman, napakarami, sobrang kati, gumaganyan pa ako dito. Nung sinabi po ni Apo na exercise niyo po yung mga kamay niyo, gumaganyan po ako sapagkat nakita niyo po ang irritation. Pag may kati ka sa katawan, kapag kinamot mo, laging nag-aanyaya na kamutin mo ng kamutin. Amen po ba yon? Alam niyo po, inobserbahan ko po siya, halos 2 linggo ko po siyang dinala. Nung pinatuto ko po siyang gumaling noon, bumalik uli siya, parang natuwa pa. Mas masahol pa sa dati. Ang ginawa ko po, ganito po ang ginawa ko. Isang araw, taimtim po talaga akong dumulog sapagkat kung hindi ko napipigilan, nararamdaman ko na pong kumakati ang aking mata, kumakati ang aking tenga, baka po kumalat. Pagdulog ko po, binigyan po ako ng talino ng Diyos. Alam niyo po, ito po yung tinura niya. Alam ko pong galing sa kanya at hindi galing sa isip ko. Anak, pag nilayan mo, pagmasdan mo ang kate na tumubo sa katawan mo, magkabila po yan hanggang dito. Siyempre po, pag nakita mo bilang tao, makita mo, instead na nagpapaputi ka ng kilikili, lalong umitim. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, yun nga po yung minsan, bilang isang alagad, bilang magkakapatid, andun po, bakit ba ang itim ng kilikili mo? Sabi ko sa kapatid ko. Sabi niya, ewan ko ba, hindi ako hiyang sa deodorant. At ikaw maputi, siyempre anak ako ng Diyos, tapos saka tumubo po yun. Narinig ni Satanas, sabi siguro ni Satanas, tingnan ko nga kung hanggang saan yung pagsasabi mo na anak ako ng Diyos. Alam niyo po, na isang araw, binigay din ng Ama ang takda para masupil siya. Tumulog
po ako ng mataimtim at pinagnilayan ko po, pinag-aralan ko mabuti. Hindi ka makuha sa dahon-dahon. Hindi ka rin makuha sa cream na ibinahagi ng aking mga kapatid sa pag-aakala nila na concern po na mahal nila ako. Mami, may dala akong ganito, may dala akong ganito. Hanggang sabi ko nga kay Nanay Myrna, lagyan mo ng kalamansi, masakit. Subalit hindi na rin natanggal nung huli, parang na-immune na po siya. Yung ginawa niya sa pamangkin niya, nawala. Sabi ko, Nanay, tingnan mo, meron na naman. Alam niyo po, binigyan ako ng karunungan ng ating Panginoon. Ang sabi po niya ganito, anak, pag nilayan mo, tuwing nawawala siya, na hindi mo nakita yung butlig, pag hindi ka pinapawisan, okay. Ngayon, kapag kumain ka naman ng bawal, lalabas uli siya at tutubo si singkal sa dati. Ni-reverse psychology ko po ngayon. Ay, alam ko na. Alam niyo po, lahat ng bawal kinain ko. Huwag niyo pong gagayahin, ha? Kasi ang gusto ko po, lumabas na siyang lahat eh. Dahil kapag gumaling siya, lalabas na naman doon sa pagkagaling nung ano na yon, gumaling, sa ibang linya na naman. Sabi ko, ang gagawin ko, Ama, sa kalooban mo at sa kapangyarihan mo, sa pananalig ko sa iyo, sa pangalan ni Apo Kunching at sa pangalan ni Kristo, kakainin ko na ngayon ng bawal. Nag-fried chicken po ngayon ako ng lieg. Lieg ng manok, ano po? Tapos kumain ng pansit, may mga hipon po yon. Hindi ko po kinatakutan. Alam niyo po, nung sumingkal, kinamot ka ng gusto, talagang pinalabas ko. Saka kung ngayon siya sinalakay, alam niyo po ngayon, clear na, clear na. Bueno ba, Diyos? Amen po ba yun? Eh wala na siyang pagtataguan, lumabas na lahat. Sabi ng Panginoon, anak, ganyan lang kalaban. Kapag nararamdaman niyang takot ka, para ka lang aakitin dyan at pagdakay nariyan na naman. Ngayon, sabayan mo na. Hayaan mo siyang lumabas ng lumabas, kumain ka, at sa pananalig mo sa akin, sa pamamagitan ng kaloob ko sa inyo, ay, ngayon clear na po talaga. Buhay mo ba ang Diyos? Pangalawa, pagkatapos po noon, sabi ko nga po, Ama, napakadakila mo. Lahat ng ginagampanan ko sa tahanan namin, mayroon po siyang payag. At ito po ang nais ko sa tuwina na isinisiwalat sa inyo. Hindi ko ibig sabihin na maniwala kayo sa akin at hindi ko rin sinasambit sa inyong paniwalaan nyo ako. Kundi, yung kaukulang kaganapan na nararamdaman ko sa puso ko, sa buhay ko, sabi ko nga po, walang araw na walang ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Bawat minuto, bawat segundo, mayroon po siyang pinadadama sa puso ko na siya ay nasa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang benepisyo na nakuha ko sa dakong ito. Nasa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, tuwing nagpapahayag sa harapan, lahat ng tinuturo po niyang aral, totoo po lahat yun. Lahat ng sinasambit po niya, totoo po yun pag ginawa po ninyo. Nung nakaraang araw, habang namamalansya naman po ako, alam niyo po, sabi ko po sa Panginoon, Ama, bakit nga po kami mga hinirang may nakakangiti pa sa kabila ng aming mga pinagdaraanan? At minsan, pagtatakhan pa ng tao sa kabila ng pinagdaraanan namin, paano kami nasusurvive? Totoo po yun. Hanggang tinuran po niya, anak, pag nilayan mo ang kaloob ko kay Constancia, kay Apo Kunching daw po, ihambing mo ito sa isang network, kagaya ng Smart, Globe, Sun. Amen? Kapag malakas ang signal mo, halimbawa nag-apply ka po ng signal, nag-apply ka, di ba ang malakas yung Smart? Kahit saan dako, may mga coverage area sila para makuha mo. Minsan yung Sun, may mga lugar na pag makahoy na, halos hindi na makakuha. Ganon din po yung Globe. Anong ibig itura ng Ama, anak? Ganyan din ang aking espiritu. Sa dakong banal, bilang dambanang naturingan, ako ang malawak na network ng buhay nyo. At sa pamamagitan ng linya na ipinagkaloob ko kay Constancia, kaya lahat kayo na nabahaginan, makasasagap kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sulong pag nilayan nyo po. Subalit anong pagkakaiba? May mga handy na signal, di ba? Kung halimbawa, yung Sun, mayroong ipinaplug mo lang. Subalit may mga lugar din siya na hindi makasagap. Anong naisitura ng ating Panginoon? Malinaw po. Yan ang katotohanan, anak. Sa tuwing tumutungo ka sa dambana, nabatid mong yun ang pinagmulan mo sa pamamagitan ni Apo Kunching, ni Constancia, yan ang patutuo ko sa iyo, anak. Kapag ang tao ay malapit sa isang cell site, saan daw ka man siya naruroon, malakas ang signal niya. Buhay po ba ang Diyos? Anong nais kong ituran sa inyo? Alam niyo po, ganyan po sa dakong ito. Kaya sa tuwi-tuwi na po, andito kami. Walang pinagkaiba sa sabihin ng iba na, kahit malayo ako, mayroon naman akong signal. Opo, meron. Subalit may limitasyon. Amen po ba yun? Kagaya ng mga handy na mga signal, mga sun, na kapag inilagay mo, may mga lugar na hindi sila makasagap.
ganun din po ang pakikipagdiig sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pangatlo po, sabi ko nga po sa inyo kanina, sadya pong sabi ko nga po, pagluwal ko ng bahay namin, nakatingala, nakaagad ako sa langit, pinagmamasdan ko na lahat yung likha ng ating Panginoon. Kahit araw-araw ko po yung nakikita, marami po akong natututunan. Sapagkat sa oras ng pagtanggap mo sa kaloob ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po siyang nagbibigay ng puzzle. Kung atin pong pagninilayan, lahat ng aral sa dakong ito ay maaari niyong gawing puzzle ng buhay niyo. Amen po ba yun? Kung paano itong magaganap, paano matutupad, at paano mo kakamtin. At yan po ang aking napagnilayan kaninang umaga, na sabi ko nga po, sa tuwing humaharap ako sa salamin at may ngiti ako sa labi, hindi ko talaga mararamdaman na ako'y nahihirapan. Bakit po? Sapagkat malinaw po na isinasambit ng banal na Espiritu, maging sa katawan nating mahal na Apo Kunching, wala tayong karapatang malumbay kung inaangkin mo na nasa iyong katawan ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, sabi ko nga po, kami mga alagad, sa dahong ito, nagsusumigaw ang aming mga kalooban, nagsusumigaw ang aming espiritu, kapag nararamdaman po namin na sa aming katawan ay hindi kami bilang pagkataong gumaganap. Kaya nakakaya po yung mga bagay-bagay na sa palagay namin hindi namin kayang gawin. Subalit dahil sa kalooban ng ating Panginoon, doon po ako nagkaroon ng malalim pagninilay na sabi ko nga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hindi kagaya noon, kapag may problema ka, halatang-halata na sa mukha mo. Kapag wala kang pera, halatang-halata na rin sa mukha mo. Mainit pa ang ulo mo sa mga kaharap mo. Dito po sa dakong ito, kahit wala kang bagol sa katawan mo, kahit wala kang kusing sa bulsa mo, masaya pa rin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat napakarami pong kaparaanan ng Diyos kung paano kanya bubuhayin, kung paano ka pagagalakin, at sa lahat ng bagay, napakarami niyang paraan para maramdaman mo na ikaw ay gagamitin lang niya at siya ang gagawa para sa sarili mo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po ang pinakamahalaga na nais ko pong ilayon sa inyo. Maaari pong sambitin nyo na hindi ko naman maaaring tularan si kapatid na Marisa kasi hindi naman siya mayaman. Opo, hindi ko po yun ipapatulad sa inyo. Kahit ipinagkaloob sa akin ng Diyos o ipagkaloob niya sa akin na yumaman ako materially, hindi ko po ipatutulad sa inyo sapagkat hindi ko po yun hinihingi sa Kanya. Subalit, sa nararamdaman ko po ngayon, sa kabila ng kawalan, at ako'y nabubuhay ng normal, na nakakatupad, nakagaganap, at hindi na uma-absent sa dakong ito, higit pa ako sa mayaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Kapag hindi ka uma-absent patungo sa dakong ito, hindi halata na wala kang pamasahe. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kapag ikaw'y nakatutupad sa dakong ito, bawat araw, alam mo na may nakikipagniig sa iyo ang Diyos. Amen po ba yun? At kapag sa sarili mo ay nagmimiti ka sa tuwina na yung atas na yun magampanan mo, alam mo, pag ang Diyos ang gumawa, yung pang Lunes, tapos na hanggang Sabado. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, doon ko po napagnilayan, bakit tinutupad yun ng Diyos? Sapagkat ang gusto po niya maging relax ka. Kaya yung Lunes pa lang na iniisip mo na ito yung gagawin ko, parang pakiramdam mo tapos na hanggang Sabado, ang gusto ng Panginoon, relax ang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, sabi ko nga sa mga kapatid kong alagad, bilang mother of the house, bilang isang Apo Kunching na hinuhugutan namin ng lakas, sa totoo lang po, pag nagbabahagi ang mahal na Apo, napapasigaw kami pag sinasambit ang Espiritu na, wala ba kayong pera? Yes, Lord! Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat totoo po yun. Madalas kami walang pera. Subalit ang pangdaba namin sa puso namin at sa isip namin, ang dami namin pera. Buhay mo ba ang Diyos? At hindi lang yun, yung mga bagay na hindi namin inaasahan na aming mabibili o aming makakamtan, nakakamtan namin. Sapagkat ang paraan ng ating Panginoon ay hindi paraan ng tao. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ko nga po, Ama, ang buti mo ah. Ang dakila mo, Lunes pa lang, kumpleto na kami ng pagkain hanggang Sabado. Paano ito naganap? Samantala, Lunes pa lang kahapon. Lahat ng menu namin nakaagapay na, sabi ng Panginoon, hindi ka maaaring isipin mo ang susunod na panahon. Yun ay pagtao. Subalit ang ating Panginoon, araw-araw may nakalaan sa'yo upang ikaw ay marelax. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko, Ama, napakabait mo naman. Isipin niyo po, wala kayong nakikita kung sino nagpapakain sa amin.
Subalit malinaw, inuhuhugos lang doon sa bubong ng third floor ang pagkain namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ay hindi isang pagmamayabang. Subalit, sa kalooban ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang katapatan ng pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching ay hindi magiging bingi ang ating Panginoon. Amen? Hindi ko na masasabi sa inyo matapat kami. Sapagkat kami po bilang mga alagad, marami din po kami mga ups and downs na aming buhay. At naroon po yung mga kaukulan na dumarating sa amin yung 50-50, espiritu, 50 tao. At minsan naman, mas lamang yung 80 espiritu, 20 tao. Subalit, ang ating mahal na Apo Kunching na araw-araw, sa araw-araw ng kanyang buhay, sa bawat minuto, sa bawat segundo, hindi lumilisan ang banal na espiritu, ang pagdulog niya, pakikinggan ng ating Panginoon at kaming lahat ay makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Hindi lang po kami, maging kayo po. Kaya alam niyo po, pag kinampay lang niya yung kamay niya, maniwala po kayo. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, maaaring sabihin niyo, paano kikampay ni Apo Kunching yung kamay niya? Wala naman kami nakikitang may dumarating. Alam niyo po, napakarami pong palatandaan ng Panginoon. Kung magtitiwala po kayo at nasa puso niyo ang gagawin ng ating Panginoon, alam niyo po, napakarami po niyang ginagawa. Silayan niyo po, maging sa pag-upo po ninyo, kapag lumalabas ang mahal na Apo, kapag nakadatal ang ating Panginoon, pagluwal sa Kanya, titigan niyo lang po siya, maaaliw na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat may makikita po kayong kakaiba sa itsura niya. Amen? Yun ay isang mga kaparaanan na kung mataas ka, hindi mo nga makikita yon. Subalit kung mababa ka at nagpapakababa ka sa Diyos, lahat na yun, kahit hindi mo makita, mararamdaman mo. Na sa dakong ito, sa pamagitan nating mahal na Apo Kunching, alam niyo po, sa katotohanan lang, kahit nga sa tahanan kami, at wala kaming kontak, pag inisip lang namin ang pangalan ni Apo Kunching sa oras na yon, at alam namin dumudulog kami, dumudulog siya, pakikinggan ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya nawa po, ito ay isang kalabisan, subalit pawang katotohanan lang, sinasambit ko po sa inyo, sapagkat sabi ko nga po, sa pagdating ng Diyos sa buhay ko, lagi ako nakangiti. Sa pagdating ng Diyos sa buhay ko, ayoko na sa Kanya magreklamo. Wala akong karapatan magreklamo. Sapagkat hindi nga akong gumagawa, kaya ayoko magreklamo. Kundi ang ating Panginoon ang gumagawa, kaya ikaw relax ka lang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw mga kapatid, ganun din po ang gawin nyo. Alam nyo po, sabi ko nga po sa inyo, ilang araw ako nag-drain ng aking blood. Nag-80-60 ako. Pero hindi ako tatinag. Bakit? Ay hindi naman nga ako may-ari ng buhay ko eh. Ay nahayaan ko lang siya. Kasi binibigay ko sa kanya lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, dati hindi ko ito nararamdaman. Dati ang dami kong worries. Kahit alagad na ako noon. Subalit sa pag-usad ng ilang taon, doon po ako napuspos. Napupuspos at napupuspos sa bawat araw. Sa pagtungo sa dakong ito, na ang pasubali nga, salamat. Sapagkat yung mga anghel na binigay sa akin ng Diyos, walang demand sa akin. Yung mga anghel na binigay sa akin ng Diyos, umaayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa akin bilang tao. At lahat na pinagkakaloob po nila sa akin, alam po nila na hindi ko sila dadayain. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, ito po ang iiwanan ko sa inyo. Ang ating Panginoon, kapag ipinagkatiwala sa iyo pinakamaliit, kailangan wag mo siya dayain. Kailangan mapagkatiwalaan ka niya sa susunod na pagkakataon na ibibigay niya sa iyo. At sa dakong ito, yun po yung aking nakamtan, yun ang aking nasilayan. Na sa bawat araw, sabi ko nga po, napakabuti niya. Kapag alam niyang gusto kanyang i-relax, ang ibibigay din niya sa yung mga tao, yung relaxing. Yung ibibigay niya sa iyo, bahala ka na. Hindi kagaya ibang na nagbibigay, saan mo dinala? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang ating Panginoon, hindi. Kapag nagbigay siya sa'yo, hindi niya tatanungin. Bahala ka na kung saan mo gagawin. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung nakikita niyo po ako lagi nakangiti, kung nakikita niyo po ako na lagi masaya, pakiramdam ko po nun ang yaman ko. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaso lang wala kayong makikita na kahit na ano, kundi sa puso ko, naramdaman ko ang pagkilos ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Nararamdaman ko sa lahat ng bagay kung paano siyang gumalaw. Nasabi ko nga, sa pagal na katawan at sa mga kaganapan sa katawan, parang hindi ako nagle-less. Parang hindi naliles yung obligasyon ko. Parang sa bawat kaganapan, sumasabay pa. Yung nararamdaman mo sa katawan, titingnan ng Panginoon kung sino yung isasantabi mo. Subalit salamat sa Kanya.
sapagkat sa mga ganong sabay-sabay na pinagaganap niya sa katawan mo, may sakit ka, may karamdaman ka, may ata sa'yo o kahit na ano, live ka pa rin. Sapagkat isa lang ang pinagmulan ng lakas mo, ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo na nawa po kayong mga pasyente, ngayong mga tagasunod, kamtin niyo po. Ngayon man, hindi niyo ako paniwalaan, subalit yung karampot, pakinggan niyo po. Kaya ang mahal na Apo, kapag lumabas na po yun at kumati ang ilong, angkinin niyo na po yun pag kumati ang ilong. Sigurado may ibibigay sa inyo ang Diyos pagdating sa bahay. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kapag nakita niyo pang mahal na Apo nakangiti, tapos pinagmamasan kayong lahat at ikinampay niya ang kamay, angkinin niyo na po yun, mag-wish na po kayo. Sinasabi ko po sa inyo sapagkat ito nagaganap sa akin. Kaya kapag nakita ko na yun sa Kanya, alam ko, may biyaya na ang Diyos na ibibigay sa bawat isa. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Nariyan na po ang ating minamahal na Apo. Subalit nais ko lamang pong sambitin ang kaunting kadagang ito bago po tuwirang tayo magsitindig na lahat. Ano po? Mga kapatid na minamahal, damang-dama po natin ang pagpupumiglas ng damdamin ng bawat isa, ang mapapalad na tinatawag sa harapan. Nagpupuyos po ang aking nalulumbay na damdamin kapag may tinawag po ang banal na Espiritu at di po tumindig, hindi po tumalima. Ako po talaga lumbay na lumbay. Patawad po, ito po siguro tuwirang pag-aata sa akin na sa tuwin ay pinasasabit. Kaya po ako, pag ako'y tinawag at sino man po ang tumawag sa akin, nanginginig, patulain, paawitin, pagpahayagin. Galak na galak po ang puso. Kaya mga kapatid, patawad po. Ito po'y para sa inyo. Mithiin po ninyo. Pag tinawag po kayo, hindi ako, hindi sila ang tumawag, kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay ang tumawag sa inyo. Maraming salamat po. Nawa tumimo sa puso ninyo na ang tumatawag sa inyo ay ang Panginoon sa tuwina. At nawa sa aking mga kapatid na nagbahagi, nakapulot po kayo ng ganap na aral na magdudulot sa inyo ng inspirasyon at higit na igting ng pananampalataya. Magsitayo po tayong lahat.